Ito ang hudyat ng pagsisimula ng pagbubutas ng lupa para sa Metro Manila Subway. It's you and me in between these sheets. Oh, I'm in too deep and we're both losing control. Gamit ang tunnel boring machine o TBM mula sa Japan. It's you and me, it's you and me. Mula sa Japan, gamit ang tunnel boring machine o TBM mula sa Japan. Mula sa Japan. Mga dapat malaman tungkol sa Metro Manila Subway, under construction na po ito ngayon. Alam ni Yuba na ba noong February 27, 2019 sisimulan ang paghuhukay, pero dahil sa COVID-19 na delay ito. Noong December 2022 sinimulan na ang paghaukay, tatangkahan ang partial operation sa 2025, syempre pupuntahan natin ito at magka-cover habang nakasakay, at matatapos daw lahat ito sa 2029. Ang budget ng project ay nagkakahalaga ng 355.6 billion pesos o kaya ay $7 billion. Tutulungan tayo ng JCA, the main provider. Nakakawaw din kasi i-connect ito sa LRT Line 2, PNR, Makati Subway, MRT Line 4 at MRT Line 8. So sa first phase ng project 17 stations ang kanilang tatapusin. Hindi ko na babanggitin lahat kasi medyo madami so panoorin na lamang ito. It's you and me in between these sheets. I'm in too deep and we're both losing And then may extending lines pang magaganap hanggang San Jose del Monte, Bulacan, at north of Metro Manila, 15.4 kilometers and down to Dasmariñas, Cavite, south of Metro Manila, 20.7 kilometer. Pag natapos ang lahat, kaya na nitong magsakay ng hanggang 1 million passengers araw-araw. So punta tayo sa history background ng idea na ito. Alam nyo ba na noong 1973 pinag-uusapan na nila ito? Ang tawag sa JCA noon ay Overseas Technical Cooperation Agency, OTCA, so parang matagal na pala ang JCA na iba na pangalan ngayon. So tutulong ang OTCA, susuportahan yan noon ng World Bank, kaso hindi na daw na-implement, ang dahilan daw is ang flooding o baha. So dahil hindi natuloy instead na subway ang ginawa, yan na yung LRT Line 1 na na-open noong December 1, 1984. So practical daw ang LRT noon. Pero parang mas gusto ko na yung subway sana ginawa, di ba? So pag-uusapan naman natin kung sino magpapando ng project na ito. Ang mga loans na ito ay aprobado ni ICC, NEDA and syempre the president of that time former President Duterte. The first tranche ay nagkakahalaga ng 51.3 billion pesos, the second is 112.1 billion pesos, so dumating ang mga tunnel boring machines.
November 11, 2021, ginanap ang groundbreaking ceremony sa may Camp Aguinaldo. Pero alam niyo ba, dahil sa COVID na yan, parang sinasabi nila noon tapos na sana 2022 pa dahil sa sakit na COVID, nagka-delay-delay lahat. Alam niyo ang daming niyang delay kaya pala bakit parang ang tagal magsimula. Binaba ang mga machines June 12, 2022, while underground tunnel works began on January 9, 2023, so ayan 10 months pa lang pala siya. Hoys. It's you and me. Sumunod sa may Ortigas and Shaw stations naman noong October 3, 2022, nagkaroon ng groundbreaking sa pamumuno ni President Marcos Jr. Tapos ang Anonas and Katipunan February 13, 2023. So iba-ibang date nag-start sa iba-ibang stations. Hindi sabay-sabay. So as of now phase 1 ng project may 40-60% completion rate na, siguro kasi 37% noong January. It's you and me in between these sheets. I'm in too deep and we're both losing control. Ang Metro Manila Subway ay fully underground, pero sa Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand ay may parts ng subway nila na elevated or tumataas, hindi fully underground. Kaya ko po nasabi na first in ASEAN, according lahat ito sa YouTube sources as I watched it many times po. So dahil expected ang earthquake sa Pilipinas, kaya naman daw nito ang magnitude 8 na earthquake. May tanong kay Sir Arthur Tag-Aid sa flooding kung babahain daw ang subway. Well, ang sagot niya ay flood-proof ito, kaya wag ka na mag-question. Ang galing, kasi ang stations nito ay magkakaroon ng water stop panels, high-level entrance for flood prevention, earthquake detection, and train stop system, at full-height platform screen doors. So magkakaroon pa siya ng mga signaling systems, like moving block systems, communication-based train control, automatic train protection, automatic train operation, train supervision, train detection, and interlocking. Sa tracks ng rails mainline, meron po siyang continuous welded rails, fish plates, concrete sleepers, at may mga turnouts. Sa rolling stock naman, gagamit sila ng Sustina Electric Multiple Unit, ginawa ng Sumitomo Corporation and Japan Trans Engineering Company, parang parehas sa PNRE at M10,000 class. 240 rail cars ang in-order, gagawing tag 30, so mga 8 train sets na yun. 2,242 daw na pasahero ang kayang buhatin sa 8 train set, mas marami daw kumpara sa mga trains natin ngayon, kasi 2 beses daw mas mahaba sa LRTA 2000 o LRT Line 2. Ang equivalent nun ay mga 60 buses na full pack. Mahaba ang mga train set dahil 20 meters ito, na may lawak na 2.95 meters, at 4 meters na taas. Sa body materials niya gumamit sila ng lightweight stainless steels. Kamangha-mangha dahil may top speed itong 120 km/h. Sa depot facility nila magkakaroon ng depot underground sa may Ugong Valenzuela, 4 hectares ang lawak nito, dito ang repair shop, headquarters, maintenance at kung saan magpapark ang mga train cars. Thank you for patiently watching until the end. I hope nakuha nyo na lahat ng info na hinahap nyo. Ginawa ko na siyang video na walang kahirap-hirap. Sana'y bayaran niyo sa pag-subscribe ninyo. Joke lang hehe, okay bye.